tayo masyadong mapagtanong, huwag tayo masyadong paurirat, lalo na kung yung mga pinagtatanungan natin ay hindi naman natin kaano-ano at hindi natin close, no? Katulad lang kahapon, may mga dumaan lang, lumapit sa akin, ang tanong kaagad, magkano na ba nagagastos mo sa paggawa mo? Eh, anong pakialam mo? Diba? Sana kung nagtanong ka sa akin kung magdodonate ka. Pero hindi ka naman magbibigay eh. At kailangan mo pa alamin kung magkano yung ginastos ko sa pagpapagawa ko. Kaya, sana, huwag tayong ganun ang ugali natin. Kasi alam nyo ba, kapag tayo, di naman tayo close, di naman natin gaano kakilala yung tao, napadaan ka lang, or kahit nga kapitbahay kita, bakit may mentionin mo kung magkano yung ginastos ko? Pag sinabi ko ba na ganun kalaki, at tapos na ako, mag-o-offer ka ba? Sasabihin mo ba, oh, ito yung savings ko, ibibigay ko sa'yo para matapos mo yan? Di ba hindi naman? Kaya, huwag tayo masyadong maurirat. Kasi pag ganyan ang ugali natin, yan yung karamihan walang kaibigan. Alam mo kung bakit? Kasi, bukod sa paglilihiman ka na, lalayuan ka na. Kasi, alam na chismosa o chismoso ka. Diba? Eh, wag po tayo masyadong nakikialam sa buhay na may buhay. Katulad lang minsan, pag nalaman, nasa abroad yung asawa. Ang tanong ka agad eh, magkano ba yung sinasahod ng asawa mo sa abroad? Oh, bakit kailangan mong alamin? Bakit? Pag nalaman mo ba na malaki, mangungutang ka? Pag nalaman mo naman na maliit, lalaitin mo, sasabihin mo naman eh, bakit nag-abroad pa, ganun lang kalit pa lang kikitain? O diba, mali yun. Sana maging masaya tayo kapag mayroon tayo nakikita na kapitbahay natin or kamag-anak natin na umaasinso. Hindi yung gagawin natin eh, tatanong-tanungin, kapag hindi umayon doon sa kagustuhan nyo, lalaitin nyo na. O kaya i-chismis mo sa kakilala mo, uy, nakausap ko si ganito kahapon, yung pinapagawa pala niya kapos na, wala na palang budget yun. Or naman sasabihin nyo, uy, nakilala ko si yung dati nating kaklase, nakausap ko, nag-abroad yung asawa, hindi naman daw nakakapagpadala dahil napakalit ng sahod.